Madalas pong inireklamo ang mabagal na sistema ng katarungan dito sa ating bansa. At sinasalabin daw yan ng napakaraming kasong nakabinbin sa iba't ibang mga korte. Kabilang sa mga nakatenggang kaso na yan na may kinalaman sa mga area ng gobyerno na ipinapaupa sa mga pribadong kumpanya, ang ilang mga kontrata raw kasi ay kinalulugi ng daan-daang milyong piso ng ating gobyerno. Nakatutok si June Veneracion. Ang Mylong Arcade sa Makati ay nakatayo sa halos 3 ektaryang lupa ng gobyerno. Reklamo ng gobyerno, napaso na raw ang lease agreement noong 2002 at mula noon hindi na raw nagbabayad ng renta sa lupa ang Sanvar Realty na aabot na sa 630 million pesos. Dahil dito kinasuhan ng Privatization and Management Office o PMO ang Sanvar sa Makati MTC. Ang opisyal ng Sanvar na nakiusap na wag na siyang pangalanan, sinabing batay umano sa contract of lease, renewable ang kontrata ng panibagong 25 years. Bayad ng araw sila ng renta hanggang 2028. Noong 2012, naglabas ng resolusyon ang Korte Suprema na inuutusan ng MTC na muling dinggin ang kaso. Pero nang aming i-check sa MTC, wala pa raw silang natatanggap na notice mula sa Korte Suprema hanggang ngayon. Sabi naman ng Office of the Solicitor General o OSG na kumakatawan sa gobyerno, hindi raw sila pwedeng magsalita dahil nakabinbin pa ang kaso. Ang higit 34,000 square meters na lupa na okupado ng Star City sa Pasay City, gobyerno rin ang may-ari. 2001 pa napaso ang orihinal na lease agreement ng Philippine International Corporation o PIC. Pero basta na lang daw di-renew ang kasunduan kahit walang pag-uusap at walang pagbabago sa renta. Hindi pumayag ang PMO dahil masyado raw lugi ang gobyerno sa lumang rental rate. Panig sa PIC ang desisyon ng Regional Trial Court kaya inakyat ng gobyerno ang kaso sa Korte Suprema noong 2005. Sinusubukan pa naming mahinga ng pahayag ang PIC tungkol dito. Noong 2006 naman ay nabili ng Fruhoff Electronics ang nasa 12 ektarya ng lupa ng gobyerno. Pero hiningi ng PMO sa korte na mapawalang bisa ang bentahan. Kung tuluyang mareresolba ang usapin, nasa 1.47 billion pesos daw ang kikitain mula rito. Sinubukan namin kunan ng pahayag ng Fruhoff pero bigo kami. Kontrobersyal din ang lupa na kinatatayuan ng Lady Park Hotel sa Tacloban City na pinapaupahan ng Unimasters Conglomeration Incorporated. Hindi kasi ito nagbabayad umano ng renta sa gobyerno at umabot ng umano ang utang sa mahigit 105 million pesos. Ang gusto ngayon ng gobyerno, i-take over ang Lady Park Hotel. Makailang beses kaming sumulat sa officer in charge ng PMO na si Attorney Tony Cu. Pero sagot ni Attorney Cu, hindi raw sila makakapagbigay ng pahayag dahil kasama sila sa mga nakapending na kaso. Naghihinayang ang economic analyst na si Astro del Castillo, lalo pat mga prime property ang pinag-uusapan at ang nalulugi ay ang kaban ng bayan. Magtataka rin tayo, it's been more than 20, 30 years eh. So masyadong mahaba na to, sobra na to. And also, ang involved dito, gobyerno at pera natin, no, na makakatulong na sana pag na-recover natin, kung mananalo tayo, makakatulong talaga sa pagpapapondo ng ating ekonomiya at other social program. Umapila na dati ang Finance Department sa mga korte na bilisan ang pagresolba sa mga nakabinbin na kaso. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.